Mas magaling pa si Risa Hontiveros, mga kababayan. Dapat ito yung Senate President. Mas magaling pa magintindi ng saligang batas, mga kababayan, itong si Risa Hontiveros kasi kay Kabayo. Marayanalda po, mga manoy, mga manay. Si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger, broadcaster, journalist from Albay. Umiinit ngayon po ang issue ng impeachment. Breaking news, mga kababayan. Ito po ang breaking news. Senator Risa Hontiveros says that she will formally move during Monday's plenary session to commence the opening rites in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte to fulfill the Senate's duty to the Constitution and the people. So let's not pretend an hour is too much to ask. Kung ibang panukala sa plenary, umaabot tayo ng hating gabi, sa tingin ko, kaya nating humanap ng oras para dito. Naggigibo, mga kababayan, ng dahilan si Chis Escudero, ang Senate President. Nagpa-press con din po ngayon si Chis Escudero. Ayan po yung press con ni Chis Escudero. Under pressure na siya. Mounting pressure. Sa galit na ating mga mamamayang Pilipino, pero nagmamatigas pa rin siya. Unahin muna natin, mga kababayan, yung pa-press con ni Risa Hontiveros. Ito po as published ng Philippine Star. Press conference ni Senator Risa Hontiveros. Yan. House prosecutors ang nagpe-present ng articles of impeachment. Pero kung base lang sa Senate rules of impeachment, maaring simpleng opisyal dito o assigned person sa loob ng Senado ang magbasa ng mga ito sa amin bilang senator judges once convened na kami as impeachment trial court. Pero ma'am, confident kayo na kapag nag-motion, makakakuha kayo ng enough votes para suportahan ng mga senador? It shouldn't even require. Hindi na sapat na, no. Ayon sa mismong konstitusyon, hindi kailangan yung approval ng majority para lang simula ng aming tungkulin sa impeachment process. Pero kung kakailanganin pa ng isang motion, yan ang aming gagawin ni Senator Coco. So pag nag-motion kayo, no more debates, no more nabutuhan, dapat tuloy na agad yung... Ideally, sasabihin lang ni Senate President na inaaprubahan niya yung aming motion. Kasi even that, hindi na sana kakailanganin kung lamang sinunod namin ang konstitusyon na upon receipt of the articles of impeachment transmitted by the House, forthwith, ituloy na namin ngayong linggo ang Senate impeachment trial. Bakit ngayon po, bakit hindi po yung June 2 nung pagka-resume nyo, in-erase nyo na po agad yung issue na to? Na dapat Dahil batay sa konstitusyon at batay sa naging practice kahit nung nakaraang mga impeachment trials, hindi na kinailangan ng kumbaga lesser mortal tulad ng isang motion sa floor para lang gawin ang pinakamataas na utos at obligasyon na sa konstitusyon. But since we are here now, mabuhay si Risa. kumbaga, days na lamang, down to the wire tayo. Sige, kahit yung extraordinary motion ng pagmo-motion pa sa floor, gagawin namin. Kahit ideally, kung ginagawa lang ng Senado ang aming talagang tungkulin, ayon sa konstitusyon, dapat sana hindi na kailangan ito. But what prompted you po na gawin to, mamaya? Dahil huling 3 araw na po natin sa 19th Congress. Kailangan, kung hindi man nung February 5, kung hindi man nung June 2, ngayong June 9 onwards to 11, wala na po namin ang impeachment trial. Ilang beses sinasabi ni SP Chis na very powerful ang plenary. So parang laging decision ng plenary ang masusunod. Very powerful ang plenary sa aming legislative functions. Most powerful, above all, above the Senate, above the House, above the Supreme Court, even above the President, most powerful ay ang konstitusyon. Correct. At sinasabi sa konstitusyon, hiwalay ang aming legislative functions kung saan most powerful kami bilang Senado sa non-legislative functions. Magkahiwalay yung dalawang iyon. At sa mas magaling pa si Risa Hontiveros, mga kababayan. Dapat ito yung Senate President.
Mas magaling pa magintindi ng saligang batas mga kababayan nitong si Risa Ontiveros kaysa kay kabayang Chis Escudero. Legislative function ng impeachment trial, wala nang ibang kailangan magsalita kundi ang konstitusyon mismo kung amin lamang pakinggan at sundin. Correct. Si SP Cheese po kasi, he's under the belief na kahit may mag-motion, kailangan pa rin pagbotohan ng plenary. If it comes to that, since he is the presiding officer, do you think you will have the support po ng majority of the senators if it comes to a vote? Unang-una na, sa plenary ng session bilang Senado, pwedeng ang presiding officer mismo, ang Senate President o ang presiding officer, ang mag-approve or reject ng isang motion. Hindi kailangan kaagad ipasa sa amin para pagbotohan ang bawat motion, kahit simpleng motion. Ganon din, pag dito sa usapin ng impeachment trial, we will still be a Senate, magmo-motion kami. The Senate President has all the power and I would say the obligation na to rule favorably sa motion namin iyon. Kung kailangan pang umabot sa pagboto, kung ipasa pa niya sa amin sa plenary. Well, nakikita nyo naman po habang dumadaan ang mga araw, dumadami. Mismong mga kasama namin sa majority na nag-on the record, na payag sila or sasang-ayon sila na simulan na namin ang impeachment trial. Nandyan si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator J.V. Ejercito, si Senator Sherwin Gatchalian, at si Senator SP Pro Temp Jinggoy Estrada. Ma'am, yung pag-convene po ba ng Senate as an impeachment court, is that optional? Definitely not. Definitely not. Kapag maging pananaw namin at ugali namin ay optional lang yung pag-convene bilang impeachment court, susuwayin namin ang konstitusyon. Kami pa, Senado. At yun yung sinabi ko kanina na hindi kami papayag sa minority. Hindi ako papayag bilang senador na kami pa ang Senado ang susuway sa konstitusyon. Ma'am, ito ba na karoon kayo ng concern na mukhang may move to kill the impeachment case arbitrarily? Kaya nag-decide na kayo na mag-motion dito? Well, sila na ang nagsasabi na bukod sa convict or acquit decision, may option pa na dismiss. Walang ganun po sa konstitusyon. Wala rin pong ganun sa rules on impeachment. No? Sila na yung pinapaaga yung valedictory speeches ng mga graduating senators. May lumalabas na kung ano-anong mga concerns na kung magva-valedictura na sa Martes, baka kulang ang mga tao sa Miyerkules. And alam naman natin, kailangan natin ng sacrosanct quorum na yan to transact business. Kaya ngayon pa lang, kahit frustrated kami na hindi kami simpleng sumunod sa iutos ng konstitusyon na pagtanggap ng articles of impeachment, forthwith, proceed with trial. So itong huling linggo, itong huling 3 araw ng sesyon, sige, gagawin namin yung extraordinary motion para lamang simulan yung opening rights ng impeachment trial. Ma'am, kung magsi-start po today yung opening rights, yes, sa timeline po ninyo, ano po yung nakikita po ng minority na timeline? Kasi po si Sentol ay, ang sabi po niya, possible to conclude the trial by June 30. Kayo po ba, anong timeline po ninyo sa minority? Wala po kaming binubuong or ipinapanukalang timeline kasi opening rights pa lang hindi pa magawa-gawa eh. So Correct. We want to get over this first. Dapat hindi siya naging hurdle. Pero naging hurdle. May ibang agenda, mga kababayan, gustong lutuing Macau ni Senator Tolentino. Huwag tayong papayag. Imagine, in 19 days, dapat daw matapos ang impeachment trial. 7 articles of impeachment. Yung kay Corona, mga kababayan, 3 articles of impeachment, inabot ng kalahating taon, 6 months before nakapag-render ng judgment. Yung mga senator judges, inupuan nila for 4 months. Pagkatapos ngayon, sasabihin ni Tolentino, tapusin natin in 19 days. Ano yan? Di ba po? Huwag tayong papayag sa ganun. Malinaw na may gusto silang pagtakpan, kaya gusto nilang ilutong Macau madaliin ang impeachment trial. Dapat po exhaustive ang presentation ng mga ebidensya batay doon
sa 7 mga articles of impeachment. Hindi dapat minamadali, mga kababayan, na ganon. Tinulugan nila, inupuan nila for 4 months, hinigaan nila yung articles of impeachment na pinasa sa kanila. Pagkatapos ngayon, sasabihin nila, okay, kasi may pressure yung mga tao. Gawin natin in 19 days. Ang tawag dyan dito sa amin, pagsungo-sungo, mga kababayan. Kasi pinipressure sila ng mga tao, tapos sasabihin nila, okay, gawin namin, in 19 days tapusin namin. Tama ba yon? Nakakaloko, mga kababayan, itong si Tolentino. Kaya tama itong posisyon ni Risa Hontiveros. Salute to you, Risa Hontiveros. Manindigan ka. At pag hindi nila ginawa ang tama, mga kababayan, nakaamba po ang EDSA People Power. Laban sa Senado, hindi sa Palasyo. Hindi laban dito sa ating mga senador na sinasalaula, binababoy ang ating konstitusyon. Balikan natin si Risa Hontiveros. We just want to get over this first hurdle. Kaya ngayong umaga, or nung inilabas yung ganong panukala na hanggang June 30, premature pa talaga. At saka, isipin natin, 19 days? Correct. Ilan ba ang naiisip namin ibigay na time frame sa ganitong kaimportanteng proseso? Sa simpleng civil cases lang nga halimbawa yung pagbibigay ng bayad or pagsisingil ng bayad. Ang rules of court nagbibigay po ng 30 araw para doon. Ano pa kaya sa isang napaka-importanteng constitutional process tulad ng impeachment? And remember, hindi lang po napakalinaw ang intensyon ni Tolentino at grupong i-dismiss. Mga senador na gustong i-dismiss yung kaso na impeachment, isabotay po, nakadesign talagang isabotay nila. Hindi tayo papayag, mga kababayan. Tama itong posisyon. Gusto ni, tama yung analysis natin. Nagsusungo-sungo si Tolentino. Gusto niyang i-rush para hindi makapag-present ng maayos yung ating mga prosecutors. Gusto niyang ilutong Macau ang impeachment trial. Para Para i-acquit lang si Sara Duterte at hindi mapanagot. Ang unang gustong mangyari nila, i-impacto dismissal. Ngayon naman, ituloy yung impeachment trial pero lutong Macau. Payag kayo sa ganon, mga kababayan? Isang article of impeachment ito, 7 articles of impeachment. Hindi pa nga namin narinig formally ano-anong mga articles. Hindi pa nga namin narinig ano-ano yung pinipresent nilang mga ebidensya, mga witnesses. Wala pa po kaming pagkakataon magtanong sa mga ito. Lutong Macau ang gusto mangyari nila. Yun pa lang na 19 days kaya na naming tapusin ang ganyang kaimportante at maaaring mabigat. Kasi meron lang kaming chance matimbang gaano kabigat ba, gaano katagal namin kailangang tanungin ito kapag narinig na namin. Hanggang ngayon, hindi pa napagbigyan yung prosesong iyon. Hindi po ito, wala pong express lane sa impeachment. Hindi rin siya online shopping na may express delivery. Bigyan naman natin ng hustisya ang prosesong ito. Bigyan natin ng hustisya pareho ang mga panig ng House prosecutors at pati yung kampo ni VP Duterte. At higit sa lahat, bigyan natin ng hustisya ang taong bayan na kumakapit sa konstitusyon at dumadami at lumalakas ang mga boses na pinagsasabihan kami, gawin nyo na ang tungkulin ninyo. Pero ang tama po ba, at least for this week, today opening rights and then tomorrow and Wednesday, ano pong mangyayari? Basta pwedeng, once buksan namin yung impeachment trial, mag-constitute kami as impeachment court, doon namin pwedeng simulang pag-usapan yung timetable at gawin sa susunod na 2 araw ang mapag-usapan na para sa una at ikalawang araw pagkatapos mag-convene. At yung nalalabi pa, yung kakailanganin, kung ano man ang kakailanganin in fairness sa process, pwedeng ituloy ng 20th Congress. Ma'am, clarification lang. Bali mamaya, aasahan natin opening rights and then tatry nyo rin makapag-convene as impeachment court. Asahan nyo po na magmo-motion kami ni Senator Pimentel na gawin na namin ang opening rights, which would constitute convening ourselves as impeachment court. Panunumpa ng presiding officer, panunumpa naming senator judges, pagpresenta sa amin ng articles of impeachment.
within the day, masabihan na din po yung Kamara kung may reading, mapresenta na yung articles of impeachment, paano po yung mangyayari? Well, kung mabalitaan na nila ito, yung aming gagawing motion, nasa sa kanila na po kung paano sila kikilos o hindi kikilos. Basta natapos nila yung trabaho nila hanggang sa transmittal ng articles of impeachment, ang bola nasa korte ngayon ng Senado. So, yung shot clock, matagal nang nag-run out, no? Time to move and not a moment more to lose. Salamat po. Yan ang tunay na senador. Matapang. Ngayon, kung sino pa yung babaeng senador, mga kababayan, at hindi abogado, naninindigan to defend the Constitution. Pero si Chis Escudero, ito si Chis Escudero, mga kababayan, pakinggan ninyo, nakakainit po ang kanyang mga pinagsasabi. Ika nga ng mga leader o ng leader natin na may mga ganyang klaseng pananaw na isisisi palagi sa namumuno o tagapangulo, imbis na, kung sakasakali, tingnan ito na pagsunod lamang sa tinatalaga ng batas. I accept that responsibility as part of my burden as the leader of the Senate. So are you not affected, sir, considering na ang daming criticism sa Senate, lalo na ho sa inyo as Senate President? Again, ang timeline ko ay hindi kasama yon sa social media, kaya payapa ang buhay ko. Sir, si Senator Soto, parang... Tingnan natin kung magiging payapa yung buhay mo, kabayan, pag sumugod na dyan at ipadlak sa galit ng ating mga mamamayang Pilipino, ang ating mga kababayan, because of your inaction. At tingnan natin mamaya, baka yung trigger, mga kababayan, pag nireject ni Chis Escudero ang motion ni Risa Ontiveros at saka ni Coco Pimentel na ikondina yung Senado bilang impeachment court. Tingnan natin mamaya ang tigas nito ni Chis Escudero. Claim kayo sa hold up ng impeachment trial. Wala naman tutukan na hold up. Tapos dapat daw, on the same day na natanggap yung article of impeachment, nirefer sa Committee on Rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng bushwhack. Alam ko kung pinanalas ko ng tama. Binushwak ko daw ang impeachment. Tinignan ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng bushwhack. Attack by surprise from a hidden place. Inatake ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Sorpresa ba? Hindi. Paano sinunod mo yung batas? Yung saligang batas mismo, sinalaula mo na kasi yung forthwith, hindi mo sinunod. Napakalinaw. Ang nagsabi mismo, yung mga constitutionalist natin, mga retired justices, mga legal luminaries, mga professor ng College of Law Deans, sa iba-ibang mga respectable colleges and universities, yan ang sinasabi mismo. Napakalinaw yung sinasabi ng konstitusyon. Pagkatapos pagjunto, na kayo mismo, yung nag-set ng kalendar, bigla mo na lang sasabihin, June 11 na, kaya hindi na makatiis. Yung sa minority block, magmo-motion mamaya. O tingnan natin kung anong magiging reaksyon mo, Chis Escudero. Normal magagalit yung ating mga mamamayan kasi ang expectation sa inyo is to follow the Constitution. Pero iba yung ginagawa ninyo. Tapos mag-uugas kamay ka ngayon. Anong klase kang senador, kabayang Chis Escudero? Lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya? Natural, kasi tama ang posisyon ng Congress ay isa sa posisyon ninyo. Tama ang pagkaintindi ng Congress forthwith. At yung Congress na tinuturo po ninyo, Chis Escudero, inupuan ng 2 months, yung impeachment case, mas malala kayo. 4 months ninyong inupuan. Tapos dinelay pa ninyo. Yung Juntong calendar, ginawa ninyong June 11. Hindi na makatiis yung minority ngayon. Magmo-motion sila. Tingnan natin kung ano yung reaction ninyo mamaya. Kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinangungunahan ng Kamara at ni Speaker Romualdez.
Nagbigay pa ng malisya. Alam namin ang ang ibig mong sabihin. Kasi si Martin Romualdez nagsusulong para ma-impeach si Sara at na-impeach na nga. Ang gusto mong ipahiwatig, interesado kasi si Martin Romualdez. Hindi mga nagsasalita na diretso nang matanggal si Sara for 2028 political ambition. Alam namin, ganon ang iniisip po ninyo. O, di ba? Yan ang pahiwatig mga kababayan ng statement ni Chis Escudero. Pinagsisilosan niya si Martin Romualdez. Sinabi pang dinidiktahan daw sila. Walang pagdikta galing sa Congress po. Ang dikta sa inyo na magtrabaho galing sa konstitusyon. Yung Congress, tinapos na yung trabaho. Ang bola na sa inyo na, malinaw. Kayo ang dapat forthwith proceed with the trial. Ang mandato hindi galing sa Congress, galing sa konstitusyon. Galing sa ating saligang batas. Anong klaseng mga argumento mo yan, kabayang Chis Escudero? Lahat na sablay yung mga pinagsasabi ninyo. Gusto mo pang palabasin sa statement mo last week ng plenary, decision ng plenary, mas mataas pa sa konstitusyon. Anong klaseng? Itanong mo nga sa mas magagaling na mga abogado, inondem nga yung posisyon mong ganon. Mas nakaintindi pa si Risa Hontiveros. You are not above the Constitution, not even the President above the Constitution. Kaya nga sa ligang batas, talaga ito si kabayang Chis Escudero. Imbis na galangin ang kasalukuyang Senado, pinili niya atakihin ang kasalukuyang Senado. Nalalaman ko na mas matanda masyado at mas malawak ang cute. kanyang karanasan, pero hindi naman siguro rason yun para hindi galangin at maliitin ang kasalukuyang Senado. I look forward to welcoming him in the 20th Congress. But in the meantime, allow Congress to decide, and we haven't even decided yet. Yan nga ang problema ninyo, kaya kayo kinukundina ng taong bayan ngayon. Kasi hanggang ngayon, wala pa kayong desisyon. Kaya mamaya magmomosyon na si Risa Hontiveros. Sinasadya ninyo na i-delay. Pagkatapos ngayon, may proposal yung kapwa nating Bicolanong senador si Tol Tolentino na gawing 19 days lang yung trial. Ano yan? Gustong ilutong Macau ang resulta ng trial? Matters, because I reiterate my earlier position. All of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress that he will be a part of. Darating yung tamang panahon para pagdebatihan yun sa 20th Congress. Dahil hindi ko sinasabi na lahat ng pagpapasya namin ay binding sa susunod na Kongreso. I've been saying that for the longest time already. Whatever we do needs to be confirmed and affirmed by the 20th Congress. Ganon din ang Kamara, ha? Whatever they did in the 19th Congress, pagtawid ng kasong ito sa susunod na Kongreso, kailangan din ay pwede rin yung pagpasya ng susunod na Kongreso. Kaugnay sa kagustuhan nilang ituloy pa ba to, ayaw na nila. Tulad lamang ng era of impeachment trial. Nagpasya ang mga prosecutors noon sa kalagitnaan ng pagdinig ng trial. Ayaw na namin at nag-walkout sila at hindi na bumalik. Nag-walk out kasi ayaw pa buksan. Alam namin. Alam ng mamamayang Filipino. Nag-walk out kasi ayaw pa buksan. Nag-resign pati si Pimentel. Yung tatay ni Coco Pimentel. Ayaw pa buksan yung envelope. Cover up ang ginawa ng Senado. Kaya nagresulta sa people power. Itong gusto ninyong mangyari, malinaw na gusto ninyong i-cover up. Bakit? Yung isang senador nagpakalat ng resolusyon, dismissal without the benefit of trial. Pagkatapos ngayon si Tol Tolentino, tuloy yung trial, pero gusto niyang gawin 19 days lang. Malinaw na design na ilutong Macau ang impeachment trial. Napakalinaw. Yun din ang mangyayari sa inyo. Nalala nyo? Nalala namin. Pero nangyari ang EDSA, natanggal, Yon. so wala nang dahilan pa para bumalik. Yun din ang mangyayari sa inyo. Ang matatanggal niyan kayo. Kung noong EDSA 2, ang natanggal si ERAP, ngayong EDSA 3, ang matatanggal kayo. Kasama niyan, siyempre, si Sara Duterte. Kasi hindi papayag ang ating mga mamamayan na pagtakpan ang napakabibigat na kasalanan. At ang lumalabas na nagko-cover up yung Senado na mismo. You have to learn from history, Chis Escudero. Mismong kayo nagme-mention, nagalit yung ating mga mamamayan. Hindi mo ba nararamdaman ngayon ang galit ng ating mga mamamayan? 78%
Sa latest Okta research, ang nagsabing dapat sumailalim sa trial si Sara Duterte. SWS, 88%. WR, numero 1, mas malaki, 90%. Di pa ba yun sapat? Ang pinaniwalaan ninyo na si Sara Duterte, 50% ang trust rating. Ang nag-survey, False Asia. Umayos ka, Chis. Kung hindi mo yan kaya, umalis ka bilang senador, bilang Senate President. May kapangyarihan at karapatan sila na gawin yun, lalo na sa pagpasok ng bagong Kongreso. Again, the 19th Congress House, the 19th Congress Senate cannot bind the 20th Congress House and the 20th Congress Senate, especially on this topic na pagtawid ng impeachment. SP, good morning. Dexter Ganiwi po na Abante Radio. Yes, sir. May mga binabanggit, SP, na yung hakbang na itawid sa 20th Congress, ang impeachment ay para sa mapanatili kayo sa pwesto pagiging SP sa susunod na Kongreso. Malamang. Mga senador ang gusto din itawid dito sa 20th Congress. Yung mga papasok pa lang sa 20th Congress ang panayang sabi ng impeachment at ng kanilang pagtakbo bilang Senate President. Napansin ba niyo itong nakarang 2 linggo? Ang pinag-uusapan ko lang yung mga panukalang batas na nais naming ipasa at ihabol at itong kasalukuyang impeachment. Haharapin ko ang mga katanungan at anumang kailangan gawin kaugnay ng 20th Congress kapag ka natapos na ang kongresong ito. Walang kinalaman anumang pagpapasya namin ngayon. Anumang pagpapasya at posisyon ko ngayon. Sa pagtakbo, hindi ko pagtakbo sa anumang pwesto sa Senado. Talking about 20th Congress, SP, mayroon daw gentleman's agreement between you and Senator Tito Soto? Sabi nino? From the sources from... Ikaw na, mahirap naman mag-sources. Sabi nino, dahil wala akong alam na ganyang uri ng kasunduan na usapan, hindi kami nagkakausap ni Senator Soto. Sir, O ngayon, si Congressman Gutierrez, mga kababayan, isa sa mga House Prosecutors, may statement na rin. Ayan po, pakinggan natin. Right now, the prosecutors have yet to meet since the release of that timeline. But personally, I don't think it would be possible on our part to just consolidate it into 2 articles. That would be a trail of the full articles of impeachment that we have. sapat na panahon po ba yung 2 linggo para sapat lagay ninyo para ipaliwanag kung ano yung nasa naman ng articles of impeachment? I think hindi po siya sapat. If we take a look, tama po yung nakikita kong timeline, parang 2 araw lang yung nabibigay for presentation of evidence. And if you were to divide it into 7 articles, that really will not be enough time. Mga gano'ng katagal kayo naman to explain? We're not ready yet to say how much time we need, but definitely 2 days will not be enough. Malinaw na gusto nilang ilutong Macau. Nagsusungo-sungo ining si Tol Tolentino. Tigihan niya, idiretso natin, pero 2 weeks lang. Anong klaseng pag-iisip itong mga taong ito? Talagang dapat nang i-abolish itong Senado po? Tingnan ninyo ang gustong mangyari. Yan June 11, June 30, may Judgment Day na po. Constitution, convening as impeachment court. 2 days lang, submission of answer by the Vice President. Tapos, June 22, reply of prosecutors. June 23, morning submission of trial briefs. Afternoon, opening statement. June 24 to 25, presentation ng evidence daw ng prosecution. 25 to 26, 2 days din. Presentation ng evidence ng defense. June 27, morning, rebuttal by prosecution. Afternoon, rebuttal ng defense. June 28, oral arguments, 1 hour each for defense and prosecution. June 29, closed door meeting ng Senator Judges. Tapos Judgment Day, June 30. Isabi nga natin mga kababayan, yung impeachment trial kay Corona, Chief Justice Corona po, tatlong articles of impeachment, inabot po ng 6 months. Pagkatapos ito, 7 na articles of impeachment, 19 days lang ang gustong ibigay na oras, na panahon ng mga senador na to. Isara na ang Senado. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.